Muli, magandang gabi po sa lahat. Ito ang kwento ng mga taong nasa piling ng kadiliman. No? Walang nakitang mabuti, lahat masama. No? Nagpalaya si Jesus ng demonyo, pero imbis na, wow, ang galing, no? Na-exorcise na yung tao, pinagbintangan siya na sa kapangyarihan ng demonyo, kaya siya nagpalayas ng demonyo. Parang ganyan tayo, pag wala tayong makitang mabuti, puros masama na lang, puros kasamaan, puros kamalasan, puros kapalpakan, wala yung grasya ng Panginoon. Ang nakikita natin, puros kamalian. Criticize lang, criticize, wala namang ginagawa. Kaya napakahalaga makita natin, may magandang nangyayari at may hindi magandang nangyayari. Pero hindi lahat mali, lahat ng mali. Criticize lang, criticize. Ito isang simbolo ng pagkahari sa atin ng kadiliman. So, maraming nangyayari, but sa gitna nito, maraming kabutihan ang nangyayari sa ating buhay. Katulad na nangyari kay Saint Marie Eugenie, yung santo natin ngayon na pinagdiriwang. Isang santa, lumaki siya, kayang-kaya natin ilagay yung ating sarili dahil kung paano siya lumaki. Lumaki siya, pinanganak siya, may kaya yung kanilang magulang, pero nagkagera, nawala yung kanilang kayamanan. Pagkatapos nawala ng kayamanan, yung magulang niya naghiwalay ng mga 12 to 13 years old. Mamaya, merong konting video para mas makilala ang ating santa ngayon at mas maunawaan. May relic veneration, mayroon mga panalangin for at least 15-20 minutes after the Mass. Sana tayo'y makinig sa pagpakilala para makilala natin ang santo. Siya'y na-canonize nga noong 2007 lang ni Pope Benedict, the 16th. So makinig tayo, mamaya, if you wish, sa magandang kwento. So, nung mga 12, 13 years old, naghiwalay yung kanilang magulang. Tapos, nawala na yung yaman nila, naghiwalay pa. Tapos, nagwatak-watak yung pamilya niya. Lumaki siya sa kaibigan ng mga magulang niya. So, hindi naging madali ang kanyang buhay. Hindi naging madali ang kanyang buhay. Tapos, naging pumasok sa subundo na napaka-material na very worldly, yung kanyang pinasukan na habang siya'y lumalaki. At nagkaroon siya ng isang Lenten season. Nasa isang simbahan siya sa Notre Dame, Our Lady, sa France. Taga-France siya, nandiyan siya lumaki. At doon sa isang Lent, narinig niya yung isang napakagandang mensahe at simula doon, nagbago yung kanyang buhay. Later on, nakita niya na parang tinatawag siya. Gusto niya pumasok sa isang kongregasyon, pero imbis na pumasok sa kongregasyon, may nakilala siyang pare para magtayo ng kanyang sariling kongregasyon. Sabi niya, hindi ako para dyan. Batang-bata pa lang siya. Early 20s, mga 22 years old. Sabi niya, hindi naman ako para dito. Pero, sasabi nung paring kasama niya, hindi, tignan mo. At siya'y hinubog nga, unti-unti na dahil sa pagmamahal niya sa ating mahal na ina, unti-unti na hubog ang isang kongregasyon na tinatawag na Religious of the Assumption, RA. Kaya nandito sila ngayon para ipagdiwang ang kanilang kapistahan. Sa linggo, ito yung 8th day ng Novena Mass in honor of Saint Marie Eugenie. So, papasalamat tayo dito. At hindi madali yung kanyang buhay. Napakahirap ng kanyang buhay habang nagtatayo siya ng kongregasyon. Kasi bago pa lang, bata pa siya. Pinaminuan niya to for 55 years. Hanggang finally, nakilala nga ng isang naging naaprubahan ng Vatican na siya'y maging isang religious institution at salamat sa Diyos, naging kongregasyon. Pero sa daming hirap na dinaanan niya. Halos siya'y paalisin sa, alam naman natin ng mga founders, mga iba-ibang kongregasyon, halos sipain siya kasi napakaraming tukso. Pero sa gitna ng ito, nakita niya ang pagmamahal ng Diyos. Kaya ang kanyang motto na sinabuhay niya, God alone. Ang Diyos lang talaga ang kakapitan mo. Kasi lahat ng mga tao na tinulungan niya, bumaligtad sa kanya, na masama pa siya. So lahat
ng nangyari. Kaya ang kakapitan natin, ang Diyos lang talaga. God alone will suffice. Wala nang iba. Marami magtataksil sa atin, pero ang Diyos lamang. Kaya nabuo itong kongregasyon na to. It was finally recognized in the year 1888 na naging kongregasyon na inaprubahan ng Santo Papa noon. Kaya salamat sa... So ang kwento nga natin ngayon, sa gitna ng mga maraming pagsusubok, maraming paghihirap, no? Ito ay basta nasa Diyos, walang problema. Yan naman ang kwento ng ating buhay. Itong Lenten season, habang tayo'y gumagawa ng Stations of the Cross, di ba? Ang kahalagahan ng krus, napakahalaga na sa ilalim ng krus, doon tayo matututo eh. Yun ang tanging paraan eh. Sa ilalim ng krus ni Jesus. Sa ilalim niyan, yan lang ang tanging paraan para tayo'y matuto magmahal. Sa ilalim ng krus. Wala nang ibang paraan. There is no shortcut. Sa ilalim ng krus, pagsusubok, the pains, the sufferings, the trials, sa ilalim ng krus, dahil sa pagmamahal, kaya. Hindi masyadong mahirap. Gumagaan yung pain, the suffering, and the trials, gumagaan dahil sa pagmamahal. Lahat ng pagsubok natin, basta may pagmamahal, kaya naman eh. Pero kung magandang pagmamahal, puros hirap. Yung sakit natin, alam naman natin, pag minamahal mo isang tao, di ba? Sabihin natin, bigay mo sa akin to, patawarin mo. Pag mahal, pwede. Pero pag hindi mahal, ay hindi pwede. Lahat posible pag nagmamahal. Ang pagsisimba, no? Believe nga ako sa Maria Eugenie Institute, nagpapalaganap nito. Pag mahal, madali palaganapin eh, kasi hindi obligasyon, pag hindi nagmamahal, ang bigat-bigat. Pero pag mahal, madali palaganap eh. Kaya ang susi sa buhay, pagmamahal sa Diyos. Kaya natin mabuhay ng masarap. Kahit na gaano karaming pagsusubok, basta may pagmamahal, posible. Pero kung walang pagmamahal, puros hirap na lang, puros complain, puros criticism, bakit ako pinabayaan, bakit? Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, posible. Kaya itong Lenten season na to, patuloy tayo humingi ng tulong kay Saint Marie Eugenie para tulungan tayo makita yung pagmahal ng Diyos para malampasan natin lahat ng pagsusubok dahil sa pagmamahal. God alone is enough. Salamat sa Diyos.